Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito napapanood, ako po si Architect Ed. Nakita ka na ba ng isang bahay na walang bubong yung living room? Imagine mo yung sala, walang bubong. Merong ganyan at maganda yung bahay na to. Maliit siya, pero ang nakakabilib dito, maluwag siya tignan. Kasi nga, walang bubong yung living room. Paano nila ginawa yun? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Itong bahay na ito ay inspired sa bangka. Yung owner, mahilig siya sa bangka. Architect siya and graphic designer. Isa siyang Japanese, kaya itong bahay na ito ay nasa Japan. From the exterior, parang iisipin mo, simple lang, no? Basic na basic, puti lang, tapos plain yung volume. Pero yung pala, pagpasok mo, merong magandang sorpresa. Very interesting talaga yung ginawa nila dito sa 57 square meters na space na to. Doon sa ibaba, sa ground floor, meron siyang central courtyard na yun din yung kanyang living room. Open siya hanggang taas, no? Technically, wala siyang bubong, pero meron siyang protective covering na retractable, no? And nandoon sa open space na yon, napaka-generous na space na may lots of storage. At sa second floor naman, nandun ang sleeping area, study. Meron din silang balcony na napaka-cute at napaka-homey talaga ng feeling sa bahay na to. At kapag open nga yung living room nila, wala yung bubong kasi merong retractable na na bubong. Meron silang doon sa baba, meron silang drain sa sahig. Parang grill na drain. Doon pupunta yung rainwater papunta doon sa drainage system. At sa ganitong klaseng space, napaka-importante, marami kang storage. At ganoon nga ang nakita natin dito sa bahay na to. Sobrang aliwalas dahil sa natural sunlight na pumapasok, natural light, ay buhay na buhay yung mga halaman. Ginawa nilang napakagandang element yung mga halaman yan. Medyo gypsy tignan, modern, pero malinis pa rin, At very cozy ang interior space ng bahay na to. Ang maganda dito, yung sahig niya concrete, sabi ng owner, kapag daw winter, mayroong water na may hot water doon sa ilalim na nagbibigay ng heat doon sa sahig. Siguro nasa piping yun, Gumagapang sa pipe yung tubig tapos mainit siya. Lalo na kung winter, malamig yung tinatapakan nilang sahig. Since open nga yung kanilang living room, ang ginawa nila, yung mga furniture nila, okay lang mabasa. So, weatherproof yung kanilang mga furniture sa living room. Tapos, sa palibot, ay meron silang mga storage na glass. Ang totoo, yung TV nga nila, nandun nakapasok sa cabinet na glass. Kapag nanonood sila ng TV, yung speaker, nakakonect doon sa
nakasabit lang yung speaker nila dun sa may, sa may dining table. So kahit nakasara yung cabinet na nagpe-play yung TV, yung sounds, buhay na buhay pa rin kasi nakahiwala yung speaker. Galing nga eh. Typical Japan talaga eh, yung yung hiwalay yung toilet doon sa wash basin, no, sa lababo. Typical na Japanese yan. Tapos yung laundry room, talagang room siya, nasa loob siya ng bahay. Kasi sila, hindi man kagaya natin na maglalaba, tapos magkukusot, tapos magsasampay sila, may dryer, yung kanilang mga washing machine. Tapos, konting sampay lang, yung sasampay nga sila sa loob eh. Lalo na kung winter, sasampay sila sa loob. Tapos, nahayaan nilang matuyo doon yung damit. Kaya yung mga laundry nila, nandyan sa loob. At marami silang storage. Tuwang ko rin yung space na yan, yung maliit niya na office. 1 square meter lang yan eh. Isipin mo pagka 1 square meter, nakaupo ka lang. Tapos, nandiyan na yung mga kailangan mo within your reach. Pagkaunat mong ganun, abot mo na yung printer, abot mo na yung files. Galing, no? Very Japanese, compact, at saka space saving talaga. Lahat ng space gamit nila. Gusto ko rin yung pagkaka-design dun sa sa kwarto ng mga bata. Kasi open siya eh. Tapos yung mga books nandoon, nandun sa palibot ng kanilang room. So parang ang ginawa, sa ibaba, study area nila. Sa itaas yung kanilang sleeping area. Ang galing ng pagkakagamit nila sa space. Ba talaga ang mga Japanese sa paggawa ng bahay. Very clever talaga, yung pagkakagamit ng space. Tignan nyo to, yung space sa loob ng ceiling. Ano na yun eh, void na yun eh. Pero, ganda, ginawa nilang storage. And that's it, I hope na natuto tayong lahat, kung paano natin i-maximize yung mga spaces ng ating bahay, kung paano tayo pwedeng mag-design ng isang kakaibang bahay na maliwanag, presko, gamit na gamit yung space, walang nasasayang. Ganyan mag-design ng mga Japanese. Okay, so maraming salamat po sa pag-support ninyo sa channel natin at sana susunod, uli kayo dito sa Facebook at sa YouTube channel natin ng Architect Ed. Yung napanood ninyo ay nasa YouTube channel na Never Too Small. So mag-subscribe din kayo dun sa channel na yun, sa YouTube. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!